Sabi ng lolo ko, buhok daw yun ng tikbalang. Kasabay ng mga karanasan kong ito ay kasama ko noon si lolo. Nung may dumayong aswang sa aming lugar mula pa sa Masbate. 1999, Mindoro. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Nang isang umaga, nagising si James ng mga alas 7. Nakita niya ang kanyang nanay na nagluluto ng agahan at ang kanyang tatay naman ay naghahanda na para pumunta sa palayan. Pangkaraniwang araw lang naman yon. Bali kasi malapit lang ang bahay nila James sa bukid. Yun kasi ang pangunahing ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Pupungas-pungas pa itong si James na nag-aalis ng kanyang muta habang papalabas na ito sa bahay. At doon ay, as usual, nakita niya ang kanyang lolo na nagkakayas ng mga kawayan na siyang ginagamit nito sa paglalaga ng bilao. Pag nakakatipon na ang kanyang lolo ng mga ilang piraso nun, pinupunta niya yon sa malapit naman na bayan sa kanila upang ibenta. Pero bilib kayo dito, kalabaw lang ang ginagamit ni lolo ni James para i-deliver ang mga yon. Meron kasi siyang tindahan na suki na kanyang pinagbabagsakan ng kanyang nagagawang bilao. Umupo naman si James sa tabi ng kanyang lolo at kinuha yung ekstrang itak sa tabi ng kanyang lolo para tulungan ito sa pagkakayas. Ay, ang bait talaga ng apo ko. Salita ng kanyang lolo, sabay tawa. Mamaya pala po, may magandang balita ako sa'yo. Pagkatapos kong ihatid tong mga bilao sa bayan, pagbalik ko, samahan mo ako kay Lolo Impo mo. Birthday ng pinsan mong si Nene. Hindi naman agad nakaimik si James sa aya ng kanyang lolo. At napangiti pa ito. At mukhang natuwa siya. Sunod na salita niya ng, Opo, sige po lolo. Matagal ko nang hindi nakikita si Ate Nene eh. Bali eto kasing si Impo ay kapatid ng lolo ni James, na ang pangalan naman ay Lolo Indo. Ang panganay dito ay si Lolo Impo. Pagsapit nga ng tanghali, ay ipinagpaalam na siya ng kanyang lolo sa tatay niyang si Rigor. Sa pagdating nito mula sa bukid upang mananghalian. Sally, Rigor, hihiramin ko muna tong apo ko ha. Pupunta kami sa Tito Impo nyo. Naalala nyo si Nene? Yung apo niya. Birthday kasi. Siyempre, dapat dala ko rin ang apo ko. Gagabihin ba kayo ng uwi, tay? Ingat kayo. Maraming masasamang elemento sa daan. Oo naman. Kung gaano ang pag-iingat nyo sa anak nyo, mas lalo na ako na may apo. Baka nakakalimutan nyo. Iba ang pagmamahal ng lolo. Diba? Akong bahala po. Sabay haplos ng ulo ni Lolo Indo kay James. 9 na taong gulang pa lamang kasi noon si James. Mga alas 2 ng hapon nung umalis si Lolo Indo upang ihatid yung mga bilao sa bayan. Hindi na nun isinama si James. Gawa nga ng kalabaw lang ang gamit nito. Umalis na rin noon ang tatay ni James dahil magtatambak pa daw ito sa bukid. Kaya't si James at ang nanay na lang niya ang naiwan sa bahay. Nang tinawag si James ng kanyang nanay, agaran naman na pumasok si James sa bahay habang naghuhugas ng pinggan ang kanyang nanay. Anak, huwag kang lalayo sa lolo mo ha.
pagpunta nyo sa kaarawan ni Nene. Lalo na sa pag-uwi nyo. Pag ginabi kayo, ha? Opo, Nay. Sa edad na 9 ni James, medyo naiintindihan na nito ang sinasabi nun ng kanyang nanay. Dahil itong si Lolo Indo ay may nalalaman din sa karunungang lihim. Pero hindi naman ito manggagamot. Nanghihilot lang ito ng mga bata na nilalagnat, na may bali, na ang tawag pa sa lugar nila James ay pita o mga luminsad na buto. Yun bang namaga? Kinahapunan ay dumating na nga ang lolo ni James. O apo, nakaligo ka na ba? Aalis na tayo. Aya agad ng lolo ni James pagkatapos niyang itali ang kalabaw sa silong. Aba, hindi pa lolo eh. Teka lang lolo ha. Sabik na naligo itong si James nang mabilis. Parang natutuwa ito sa pag-alis nila ng kanyang lolo. Pagkatapos maligo ni James, ay agaran ng lumakad itong maglolo. Hindi na nila ginamit noon ang kalabaw dahil sa may tatawirin pa sila na makitid na tulay at hindi rin lang makakadaan yung kalabaw. Malayo kasi itong bahay ni Lolo Impo. Ayon pa kay James, ay nasa higit 1 kilometro ang linakad nila ng kanyang lolo ng mga panahong ito. At nung malapit na nga sila sa bahay ni Lolo Impo, binitiwan muna ni Lolo Indo itong si James sa pagkakahawak nila ng kamay na maglolo. Nagulat na lang itong si James nang lumapit sa isang puno ang kanyang Lolo Indo. Puno yon ng rambutan. Bueno, dito muna kayo mga kaibigan at baka maramdaman nila kayo o iwasan ako ng mga bisita. Dahil sa kuryosidad, tinanong naman ni James ang kanyang lolo kung sino yung kinakausap ng kanyang lolo. Dahil wala naman itong nakikita eh. O sino po yung mga kausap mo lolo? Mga kaibigan natin yun apo. Tutulong ang mga yon sa oras ng kagipitan o malagay tayo sa alanganin. Mabuti na yung handa. Kanina pa natin sila kasama, James. Tikba lang yon at saka kapre. Kaya sa puno ng rambutan ko sila iniwan. Salita ni Lolo Indo na parang normal lang sa kanya ang usaping ganon. Hindi naman na umimik noon si James dahil sa pakiramdam niya. Hindi naman siya natatakot sa sinabi ng kanyang lolo, kundi parang ramdam niya na iniingatan lang talaga siya ng kanyang Lolo Indo. Doon muna sila tatambay habang hinihintay nila tayo, apo. Dagdag pa na salita ng lolo niya. Sabay akbay na kay James. Samantala, nung nandoon na sila James sa bahay ni Lolo Impo. Kumusta na, James? Kumusta? Ang tagal na nating hindi nagkita ah. Ikaw din, Lolo Indo. Kumusta? Salubong ng pinsan ni James na si Nene. Ayos lang naman. Sagot ni James. Eto, malakas pa rin. Malakas pa rin ang lolo mo, Nene. Papadating naman noon si Lolo Impo sa likod ni Nene. Andyan na pala kayo. Halina kayo sa loob at makakain na tayo. Aya ni Lolo Impo agad. At pagpasok nila James at Lolo Indo sa bahay, sunod kay Lolo Impo at Nene. Umupo na sila sa sala at kumain na. Nang habang sumusubo itong maglolo, natanaw ni Lolo Indo ang 2 tao sa labas ng bahay na nakaupo lang sa gilid sa silong ng tulda. Isang lalaki at isang babae. At yung mga itsura nito ay mukhang may edad na.
Agad na tinanong ni Lolo Indo si Lolo Impo kung mga bisita niya ang dalawang yon. Kuya, bisita mo ba yung mga yon? Yung nasa gilid? Yung nasa silong ng tulda? Pinsan sila ng asawa ni Dandan. Galing pa sila ng Masbate. Sagot ni Lolo Impo. Ah, ganun ba? Bakit andun lang sila? Bakit di sila kumakain? Ayaw ba nila ng pagkain? Kumain na ba sila? Sunod-sunod na tanong ni Lolo Indo. Tugon naman ni Lolo Impo. Ewan ko. Kanina pa sila umaga eh. Hindi pa sila kumakain. At pansin ko sa dalawang yan na madalas na tumutulo ang kanilang mga laway. Pinupunasan lang nila ng panyo. Ah, ganun ba? Nakita ni James noon na parang nag-isip ang kanyang lolo sa mga narinig nito. Pagkatapos kumain ng maglolo, ay sinabihan ni Lolo Indo itong si James. Apo, huwag kang lalapit sa dalawang yon ha. Pakatandaan mo. Bakit po, Lolo? Tanong ni James. Basta po, sundin mo na lang ako, ha? Tumangulang noon si James sa pag-oo niya sa kanyang lolo. Habang nag-uusap naman sila, biglang tumayo yung lalaki doon sa sinasabi ni Lolo Indo at akmang lalapit na ito sa mga pagkain na nakahain sa mesa. Medyo lumapit si Lolo Indo sa lalaki at tinignan niya yon sa mata at nagsalita ito ng, kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na lang ituloy. Baka samain ka dito. Diretsang salita ni Lolo Indo sa lalaki. Ayon pa kay James, ay dun niya lang nakita ang kanyang lolo na naging ganon sa ibang tao at bumagsik ang muka nito. Kita ni James na huminga ng konti yung lalaki. Pagkatapos ay tumitig din ito sa mata ni Lolo Indo ng masama at salita nito ng tampalasan. Maiksing subalit nito kay Lolo Indo. Agad na napansin ng mga iba pang bisita at ni Lolo Impo yung nangyari sa pagitan ni Lolo Indo at nung lalaki. Nagulat lahat sila kasi tumaas yung boses ni Erning nang lumapit dito si Lolo Impo. Erning, ano ba yon? Erning ang pangalan nung lalaki. Hindi sumagot itong si Erning at naiinis lang ang itsura nito na bumalik sa may silong ng tulda at tumabi ulit dun sa babae. At nasabi pa ng mga taga dun na pagbalik pala nitong matanda dun sa tulda, sa tabi nung babae rin. May lumapit na dalawang binata sa mga to. Tay, sino? Sino yan? Tapos tumingin yung dalawang binata kina James ng napakasama. Parang kakainin nga daw sila sa kung papano tumingin ang mga yon. Pagpasensya nyo ng mga yon. Ganun lang talaga sila. Sabi ng asawan Dandan. Paliwanag naman ni Lolo Impo. Pagkatapos nun ay lumapit na itong si Nene kay James at binigyan niya ito ng kalamay at sinukmani. Pinabibigay yun ni Nene kay Aling Sally at Mang Rigor. Agad naman na nagpasalamat noon si James sa pagtanggap niya nito. 8:00 na ng gabi nung nagpaalam na itong mag-apo kay Nene at Lolo Impo at sa iba pa nilang kamag-anak. Baka kasi abutin na sila ng kalaliman ng gabi sa paglalakad nila sa pag-uwi. Malayo pa kasi ang kanilang lalakarin. At sa daan naman, habang naglalakad itong maglolo, nang inabot na nila ang puno ng rambutan,
na sinasabing pinag-iwanan ni Lolo Indo ng kanyang mga kaibigan. Tumigil ang maglolo saglit. Mga kaibigan, tayo na. Siguradong susunod ang mga yon. Alam kong nagalit ang mga yon sa pagpigil ko sa plano nila kanina. Napakapit sa damit ng kanyang lolo itong si James at nagtago ito sa likod niya. Sabay tanong nito ng, Lolo, sino po yung susunod? At sino po yung nagalit? Usisang tanong ni James na may halo ng kaba sa kanyang boses. Apo, yung pamilya nung lalaki kanina na nakasagutan ko. Paano? Pagkakakita ko pa lang sa kanila, kakaiba na agad ang naramdaman ko. Iba ang aura nila, Apo. Kung hindi ako maaaring magkamali, baka mga aswang yon. Hindi sila normal kung kumilos. Wika ni Lolo Indo na may halong pagkabahala. Sa mga panahong kasi na to ay buntis ang nanay ni James ng 4 na buwan. Kaya siguro medyo nag-aalala itong si Lolo Indo. At habang palalim na nga ang gabi, ay si Aling Sally at Mang Rigor lang ang nasa kanilang bahay. Naglalakad pa lang kasi itong maglolo. At habang nangangalahati pa nga lang itong maglolo sa kanilang nilalakad, medyo malayo pa yon sa kanilang bahay. Napakapit na naman si James sa laylayan ng damit ng kanyang lolo dahil gumagalaw-galaw yung mga puno ng rambutan sa gilid ng kalsada at rough road pa yung daan. Pansin din yon ng kanyang lolo kasi hindi naman gaanong malakas ang hangin. Tapos nakakarinig pa sila ng mga kaluskos sa gilid-gilid ng kalsada. Kaya may kinuha si Lolo Indo sa kanyang bulsa na isang porselas at ipinasuot niya yon sa kanyang apo. Apo, isuot mo to. Huwag dyan sa may bandang pulsuhan ng kamay mo, ha? Sa paa mo isuot. Lolo, ano ho ba ito? Buhok yan ng tikbalang. Buhok yan ng tikbalang, Apo. Para makatakbo ka ng mabilis. Agad na isinuot naman yon ni James sa kanyang paa. Pero bago inabot yon ni Lolo Indo kay James, ay binulungan niya muna yon. Nakita lang ni James na bumuka yung bibig ng kanyang lolo. Pagsuot nga nun ni James, ay agaran namang nagpatuloy itong maglolo sa paglalakad. Nang di pa nakakalayo ang maglolo sa kanilang tinigilan, bigla na lang may lumundag mula sa gilid ng kalsada na paharang sa kanila. Yung itsura nun, ayon kay James, malaki ang mga mata nito na kulay berde. Kita yun ni James dahil kahit hindi kabilugan ng buwan, ay maliwanag pa rin naman ng gabing iyon. Tapos yung ilong nito ay lapat sa kanyang muka. Tanging butas lang ang makikita mo. Tapos yung nguso nito ay medyo nakausli at medyo buka na dahil sa ngipin nito na parang sa aso. Nung nakita yun ni James, napakapit na naman siya sa kanyang lolo. Nagdadalawang isip na ito kung tatakbo o ano ba ang gagawin. Pero pinakalma siya ng kanyang lolo at sinabihan siya na huwag tatakbo dahil baka mas lalo lang siyang mapahamak. Napakabilis kasi ng paglitaw nung nilalang na yun. Nang nagwika yung nilalang agad na garalgal ang boses nito. Parang yung may saping demonyo. Napakalakas ng loob mo, tanda. Para pigilan ako kanina. Para rin naman yon sa aming mga kamag-anak. Ang alin? Kamag-anak ko rin naman sila.
Ano ba ang gusto mong gawin? Yang gawin sila? Salita ni Lolo Indo nang matapang. Oo. Yayang gawin ko sila upang gawing katulad namin. Di ba? Mas maganda yon. Ang kapal ng mukha nyo. Dayuhan lang kayo dito sa lugar namin. Wala kayong karapatan na mandamay ng ibang tao at gawing kaparehas nyong mga animal. Dapat sa inyo ay tinuturuan ng leksyon. Alam mo ba kung anong tingin ko lang sa'yo? Ikaw yung matanda na walang pinagkatandaan. Ikakalat nyo pa ang mga basura nyong lahi sa mga kamag-anak ko? Galit na salita ni Lolo Indo sa nilalang. Tuturuan ng leksyon, kamo, tanda. Ano bang kaya mong gawin? Baka hanggang salita ka lang. Sagot nung nilalang na nang buibwisit yung tawa. Wika naman ni Lolo. Gusto mo talaga akong subukan, ha? Sige! Pagsambit nun ni Lolo Indo, bumulong ito. Medyo dinig na yon ni James, yung bulong ng lolo niya, pero hindi yun pangkaraniwan na salita. Kasi hindi rin naintindihan ni James Pagkatapos ng bulong na yun ni Lolo Indo, may mga yabag na narinig si James na parang isang napakalaking nilalang na dumaan sa gilid nila, na yung tunog ay papalapit doon sa nilalang na kasagutan ni Lolo Indo. Nang walang kaabog-abog, ay bigla na lang tumilapon yung nilalang na sumalubong kina James. Parang may bumangga na isang sasakyan doon. Alam niyo yung taong biglang nabangga ng kotse at tumalsik? Ganon. Kinausap ni Lolo Indo ang kanyang apo. Ano, apo? Ayos ka lang dyan? Dito ka lang sa likod ko. Panoorin mo kung paano lumaban si Lolo kasama ang mga kaibigan niya. Upo, Lolo. Sagot ni James. Malakas talaga itong kaibigan ko, Bigla na lang may sumigaw sa isang puno ng rambutan. Nasa tunog niya ay isang babae. Paglingon ni James at ng kanyang lolo, isa nga yung babae. Nakakaiba yung itsura. Buhaghag ang buhok nito at namumula ang mga mata niya. Sumigaw ulit yung babae na yon. Sabay bigla na lang talon agad sa direksyon ng maglolo. Pero bago pa man dumapo ang babae sa maglolo, nakabulong na ulit itong si Lolo Indo ng usal. Kaya sa ere pa lang, biglang may bumugsong malakas na hangin na siyang parang bumalibag doon sa babae na paatake sa maglolo. Gumulong-gulong yung babae sa nangyaring yun sa kanya, at nang tumigil na ito sa paggulong, nagsalita ulit itong si Lolo Indo. Kita mo yun, apo? Yung kaibigan nating nakapre ang bumanat doon. Lakas ng suntok niya, no? Sabay tawa na naman ni Lolo Indo. Habang nakasunod pa rin sa likod ng lolo niya si James, lumakad itong si Lolo Indo at lumapit sa unang nilalang na tumambang sa kanila, na ayon kay Lolo Indo ay sinipa ng kaibigan niyang tikbalang. Nang makita ni James ang itsura nun sa malapitan, basag yung nguso ng aswang. Nakorting paapangan nung kabayo yung bakat. Nagwika na si Lolo Indo. Sabay hugot ng kanyang gulok, yung maliit lang yon na itak.
yung ginagamit niyang pangkayas. Dapat sa inyo ay patayin na para di na kayo makapamirwisyo pa. Balak nyo pang idamay ang mga kamag-anak ko sa pagiging aswang nyo. Apo, pumikit ka, sabi ni Lolo Indo kay James. Pero hindi na nakapikit si James. At doon ay itinarak ni Lolo Indo ang kanyang itak sa liig nung nilalang. Yun na lang yung huling tunog na nagmula doon. Yung babae naman na aswang ay wala ng ulirat sa pagsuntok ng kapre, ayon kay Lolo Indo. Sabay yung dalawang nilalang na yun. Bago umalis sina James ay sinilaban ito ng kanyang lolo at tuluyang sinunog. Hindi rin alam ni James kasi parang ang bilis na umapoy ng mga katawan ng mga yon. Dahil kita ni James na mabilis silang naging abo. Tara na, Apo, aya ni Lolo Indo kay James at nagpatuloy na sila sa pag-uwi. Nung mga oras naman na inatake sila ng mga aswang na yon, ay halong takot at bilib ang naramdaman ni James. Takot para sa mga nilalang na bumagat sa kanila, na halos maihina nga ito. At bilib naman para sa kanyang lolo. Hindi niya lubos akalain na ganun katapang ang kanyang lolo. At pasasalamat na rin ni James sa mga kaibigan ng kanyang lolo, na kahit hindi niya nakikita ang mga yon, ay natulungan sila. Pero nung naglalakad na sina James, biglang may narinig na naman sila na sigaw mula sa malayo. Malayo kasi ang iba pang bahay ng mga kamag-anak nila James, kaya panigurado bahay nila yon. Apo, dalian mo ang nanay mo. At sa isang saglit, narating na nila ang kanilang bahay. Malayo pa yun eh. Pansin yun ni James. Ang bilis talaga nila. At nung nasa harap na sila ng bahay, kita ng maglolo na sarado ang lahat ng bintana, pati ang pinto. Pero naririnig nilang sumisigaw si Mang Rigor ng, "Lumayas kayo! Lumayas kayo mga ina nyo! Lumayas kayo dito!" Nagmumura pa ito. Pagtingin ni James at ng kanyang lolo sa bubungan ng kanilang bahay, may nakita silang dalawang nilalang na nakatuwad doon. Tapos didipa-dipa o pauli-uli na para bang may hinahanap. Kaya kaagad na lumapit itong maglolo sa kanilang bahay ng marahan. Dumikit sila sa dingding, malapit sa pintuan. Rigor! Rigor! Tawag ni Lolo Indo kay Mang Rigor nang medyo pabulong. Tay! Tay! Ikaw ba yan? Tugon ni Mang Rigor habang nasa loob ng bahay. Oo, Rigor. Ako to. Buksan mo na ang pinto upang makapasok ang anak mo. Kaagad na binuksan ni Mang Rigor ang pintuan at agaran namang pumasok itong si James. Nagpaiwan na si Lolo Indo sa labas ng bahay. Pero may pinakuha si Lolo Indo na gamit. Isa yung alambre na latigo na pinagpulupulupot na purong tanso. Pagkaabot ni Mang Rigor yon sa kanyang itay. Isarado mo na ang pinto, Rigor. Ako nang bahala dito sa labas. Bantayan mo na lang ang anak mo at ang iyong asawa dyan sa loob. Bilin ni Lolo Indo. Nung nasa loob na si James, naririnig niya ang mga kaluskos sa kanilang bubungan, nagawa sa kugon. Parang gustong hawiin yun nung dalawang nilalang na nasa taas at balak nilang gumawa ng butas. Nang narinig na ni James ang boses ng kanyang lolo mula sa labas. Ano pang ginagawa niyo dito?
Umuwi na kayo kung saang lupalop man kayo nang galing. Pinatay ko na ang dalawa niyong kasamahan. Hindi niyo magagalaw ang magiging pangalawa kong apo. Dadaan muna kayo sa bangkay ko pag nangyari yon. Nang may biglang narinig itong si James na pagtalon mula sa kanilang bubong. Anong ginawa mo sa aming ama't ina? Isang garalgal na boses na naman ang narinig ni James mula sa labas na parang kausap ng kanyang lolo. Dahil sumagot naman si Lolo Indo ng, "Yun ba? Mga anak pala kayo. Ayon, ginawa ko ng pataba sa mga puno ng rambutan." Salita ni Lolo Indo, natatawa-tawa at inaasar ang kanyang mga kausap. Magbabayad ka, tanda. Wika na naman ng isang garalgal na boses. Sunod nun ay ang kalabog, pagwasiwas ng latigo, hampas at hiyawan. Ang narinig nila James kasama ng kanyang mga magulang sa loob. Parang nagkagulo sa labas. Pagkatapos ng mga tunog na yon ng kaguluhan, tumahimik na bigla. Sabay pagkakarinig na naman ni James sa boses ng kanyang lolo. Rigor! Rigor! Halika! Tulungan mo ako. Hatakin natin ang mga to at ilagay natin sa mga dayami para masilaban ko na. Sumama pa si James sa kanyang tatay Rigor sa paglabas nito. At doon ay nakita niyang dinala ng lolo at ng tatay niya yung dalawang bangkay nung mga nilalang sa tambak ng dayami. At doon na nila sinunog ang mga yon. Mabilis na tinupok ng apoy yung dalawang bangkay. Nang malaman na ni James, nakipaglaban ang lolo niya sa mga yon. Gamit lang ang kanyang lakas at tangan na porselas na may buhok ng tikbalang at yung latigong pinagpulupulupot na alambring tanso. Ayon pa kay Lolo Indo, hindi na tumulong nun ang mga kaibigan nitong tikbalang at kapre dahil kakailanganin na ni Lolo Indo na mag-alay sa mga yon kung tutulungan siya ulit. Hindi naman na magagawa yon ni Lolo Indo sa pagkakataon o sitwasyon na yon dahil umpisa na agad nung gulo, pagbaba nung dalawang aswang. Dahil sa pagbugso ng galit ng mga yon sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Pagpapaliwanag pa ni Lolo Indo, mga mag-anak sila na dumayo dito. Kung hindi nila sinubukan na mangyanggaw sana, hindi sana magkakagulo o magkakaganito ang mangyari. Balas lang nila at sabay-sabay na silang nawala. Tanda mo, Apo, sila yung matandang lalaki at babae doon kina Lolo Impo mo. Yung umatake sa atin doon sa daan, sa may rambutan at gimilinahan. At eto namang naabutan natin dito sa bahay ay yung dalawang binata na lumapit sa kanila. Wika ni Lolo Indo kay James. Opo, Lolo. Naiintindihan ko na po. Dito, parang si James na po yung nagsasalita ha. Pagkatapos nung nangyaring yon, lumipas ang ilang taon. Pumanaw na ang aking lolo. Taong 2005. Sa katandaan na rin, edad 80 nung nawala ang aking minamahal na lolo. Sa ngayon, kabagis, isa na akong maestro ng bakery dito sa Quezon Province. Dito ko natatapusin, kabagis, ang kwento ko.